Yung late mo na nalaman na exam na pala kinabukasan. Tapos meron ka na lang ilang oras para mag-review din sa sermunan ka pa ni Kuya Angelo. Hayahay ang buhay. Late na nga ako nakatulog tapos maaga pa ako ginising. Alam pala kasi ni Kuya na may exam kami ngayon kaya ginising niya ko. Pagdating sa dining para mag-almusal andun na si Aris at tahimik na kumakain. Nakatitig siya sa lamesa habang ngumunguya. Kumain ka na, Jay. Utos ni Kuya habang nagbabasa ng dyaryo. Umupo ako at kumuha ng pagkain. Hindi ko maiwasan na hindi tignan yung muka ni Aris. Kahit kasi nakayuko siya nakikita ko yung mga pasa niya sa muka. Nakipag-away ka ba? Tanong ko. Hindi niya ako pinansin. Patuloy pa rin siya sa pagkain. Yan ang napapala ng hindi nagpapaalam na pupunta ng party. Naiipit sa nag-aaway. Parinig ni Kuya. Ha? Nagpunta din si Aris sa party at nakisali sa away? Hindi yata nasabi sa akin nila Yuri yun. Ewan. Baka nakisuntok-suntok din siya sa mga tao dun. Kumain na lang ako ng almusal, hindi pa ako natatapos nang biglang tumayo si Aris at nagpaalam kay Kuya. Hindi man lang niya ako tinignan. May tupak na naman. Jay. Exam yung gayon, I'm expecting the same grade that you had before. Sabi ni Kuya. Ay lagot. Hindi naman ako yung nagsagot nung nakaraang exam ko. Ang taas ng nakuha ko dun, hindi naman ako ganun katalino para makakuha ng ganung grade ulit. Pasagutan ko na lang kaya ulit kay Kiefer. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ako kay Kuya at lumakad paalis. Pagdating sa kanto namin, nakita ko si Kuya ng blue eyes, Percy nga pala. Pero bigla siya nang sumakay ng kotse at humarurot paalis. Sinubukan ko pa siya ng habulin. Percy. Sandali. Sigaw ko pero mabilis na siya nang nawala. Kainis. Marami ako nang gusto nang itanong sa kanya. Ngayon pa talaga naisipang makipaglaro ng habulan. Ang nakakainis pa nito, hinanap ko siya sa Facebook, Instagram at Twitter pero wala. Ang pag-asa ko na lang talaga na makausap siya kapag nagpakita ulit siya sa akin. Naglakad na lang ako papunta ng school. Pagpasok ng gate, yung pakiramdam na pinagtitinginan ka at pagbubulungan. Nanai nga ako kaya lang hindi ko marinig yung bulungan nila. Dumiretso na lang ako sa room at as usual bumungad ang pagmumuka ni Sin. Good morning. Masigla niya ng bati. Good morning din. Sagot ko at umupo na sa pwesto ko. Nilabas ko yung notes ko at pilit nag-review. Kahit kaunti man lang may maisagot ako. Ang problema nga lang walang pumapasok sa isip ko. Napadukdok ako at mangyak-ngiyak na tumingin sa kawalan. Wala nang pumapasok sa isip ko. Sabi ko at narinig kong tumawa si Sin, gusto mo pakopyahin kita? Alok niya sa akin. Pakopyahin? Plakda din kaya ang grade niya nung unang exam iniisip ko nga kung accelerated ba talaga siya. Ikaw pa talaga yung nag-alok, plakda ka nga nung nakaraan. Umiti siya sa akin. Yung ngiti na lagi niya nang binibigay. Matalino kaya ako di. Pagyayabang niya. Talaga lang Sinubukan ko uling mag-review. Ngayon ako nagsisisi sa hindi ko pakikinig nung nagle-lecture yung mga teacher. Dumating na si Sir Dala yung test paper namin. Tinago ko na yung notes ko at naglabas ng ballpen. Kagaya ulit ng dati, isang exam na para sa lahat ng subject. Pinamigay na yung test paper. Pagkakuha ko nung aking putya. First page pa lang nga ako. Hindi ko alam isasagot ko. Sa pagkakataon na to hindi lumabas si Sir, kaya wala ako ng pagkakataon na mangopya. Ang lupit ng tadhana sa akin. Binasa ko ng binasa yung mga tanong at baka may masalit na alam ko yung sagot. Wala pang 0 minuto nung magsimula kami nang magsagot ng bigla nang tumayo si Sin at ipasa yung test paper niya kay Sir Alvin. Ang bilis! Bumalik siya sa upuan niya at buong ngiti nang humarap sa akin. Kinandatan pa niya ko. Napangiwi ako. Umandar na naman kasi yung kaabnormalan niya. Binalik ko yung atensyon ko sa test paper ko. May mga tanong na alam ko yung sagot kaya naman nabawasan yung kaba ko. May magiging points pa naman ako kahit papano. Mga 20 itis. Ha ha ha. May ilang minuto yung nakalipas at si Yuri naman ang nagpasa ng papel. Sumunod si Kiefer at Eman. Buti pa sila. Huhuhuhu. Naiiyak na ako.
Yung pakiramdam ng nahuli ka sa mga classmate mo. Ayoko kaya nun. Wala ako ng choice kundi mantansa ng sagot. Iniminimay ni mo minsan kapag hirap mamili sa pagpipilian. Kalahati na ng klase yung nagpapasa. Tinapos ko na yung pagsasagot at pinasa na rin kay sir yung papel ko. Nakangiti naman niya ng tinanggap. Kala ko matutulog ka ulit. Sabi ni sir. Hala! Alam pala niya yun. May sakit po ako nun. Yee! Sabi nga ni Kiefer. Sabi niya, alam ba niya nang may sakit ako nung araw na yon? Napatingin ako kay Kiefer na busy sa pakikipag-usap kay Yuri. Bumalik na ako sa upuan ko at hinintay na matapos pa yung iba. Ano gagawin mo kung 100 ang makuha ko ng grade? Tanong sa akin ni Sin, Keith, asa. Wala. Hindi ka naman makakakuha ng 100. Paano nga kung makakuha? Pagpipilit niya. Ano nga bang maganda ng gawin? Ililibre kita sa cave malapit sa amin. Sagot ko. Ang babaw niyan. Iba na lang. Papakulayan ko buhok ko. CJ. Nang hindi ka na papasukin dito sa school. Ay bawal nga pala may kulay buhok dito. Unless na lang kung natural. Ano? Sandali na nag-isip si Sin, malakas ang kutob kong kalokohan tong naiisip niya. Minsan lang mag-isip to sa harapan ko. Bigla siya nang ngumiti. Ngiti ng nakakaloko. Sabi na aaminin mo kung sino ng type mo sa amin ng lahat. Sabi niya sa akin at pumalakpak pa. Madali lang sa akin yan. Kahit sino pwede ko ituro. Tapos hahalikan mo siya. Ay punyeta. Hindi na pala ako pwede nang magturo ng kahit sino. Para nang ayoko na pala. Ay ayoko. Mabilis kong sagot sa kanya. Bakit? Natatakot ka? Mapang-asar na tanong ni Sin, umiling ako. Hindi no. Aminin mo na lang kasi na kaya kong makanegatibo 100 sa grade. Gusto ko mang maniwala na makakanegatibo 100 siya, para nang ang hirap maniwala talaga. Ayaw. Payag ka na sa kasunduan natin? Tanong niya sa akin. Kung tutuusin pwede naman ako nang pumayag at hindi na makipagkasundo. Pero ayoko. Ma-pride ako. Hindi ako naniniwala sa Sin kung magnato deal. Pero kapag bokya ka na naman, mag-aaral ka ng mabuti. Mumiti naman siya sa akin at inabot pa yung kamay para makipag-shake hand. Tinanggap ko yun at para kami ng businessman na nagkamay. Nakapagpasa na lahat ng test paper nila. Ibig sabihin, pwede na kami nang umuwi. Okay class. Kagaya dati sa main building ipapaskill ang mga grade nyo. Enjoy your sem break muna. Sabi ni Sir at sumagot naman ang mga ulupong. CJ, pwede na kayo nang umuwi. Iisas, sigaw namin ang lahat. Inayos ko na yung gamit ko at lumakad paalis. Sabay-sabay kami nang naglalakad. Nakikinig ako sa kwentuhan nila Rory nang bigla na lang may humatak sa buhok ko. Malandive. Sigaw ng kung sino. Aaray. Bibitiwan mo ko. Sigaw ko habang pilit tinitignan yung nakasabunot sa buhok ko. Kingi na Freya. Bitiwan mo nga si JJ. Labanan mo Jay. Hoy Freya. Sige pa. Ayaw pa. Sigaw ng mga ulupong at mga tao sa paligid namin. Sinubukan kong bawiin yung buhok ko pero mahigpit yung pagkakahawak ni Freya. Pakiramdam ko hihiwalay na yung anit ko. Bitiwan mo nga ako. Utos ko sa kanya. Malandive. Dahil sa'yo na expelled ko, sigaw na naman niya at patuloy sa pagsabunot sa akin. Pifta. Ang sakit. Wala ako ng kinalaman dyan. Malandive kasi. Anong connect ng kalandian sa expulsion? Naghanap lang ng masisisitong si Freya. Bigla na lang may lumapit sa amin ng mga babae. Si Rocky at yung canvas isa na laging kasama ni Grace dati. Bitiwan kay JJ. Sigaw ni Rocky at pilit inalis yung kamay ni Freya. Pakiramdam ko makakalbo na yung anit ko sa pagkakahatak ni Freya. Freya! Stop it! She's not worth it! Sigaw ni Canvas isa. Binitiwan niya ako at agad ako nang nilayo ni Rocky. Lumapit na rin sa akin yung mga ulupong. Kita nang kita ko sa kamay niya yung mga hibla ng buhok ko. Hinawakan ko yung anit ko at ang sakit. Putik!
Impakta ka. Inaano na naman ba kita? Galit na tanong ko sa kanya. Dahil ethikalandian na expelled, Kiko. Galit na sigaw niya sa akin. Na-expelled si Kiko dahil gago siya. Sagot ni Rocky sa kanya. Akala ko chismis lang yung expelled na yun. Totoo pala talaga. Alam kong yung ginawa niya sa akin yung dahilan. Hindi ko nga lang alam kung sino yung gumawa ng paraan para makapagreklamo at mapa-expelled yung isa ng ganunang kabilis. Nakita kong palapit sa amin si Aris. Masama ang tingin niya sa amin pareho ni Freya. Ano nang nangyayari dito? Mahinahon niya ng tanong. Tinignan ko ng masama si Freya pero binalik niya sa akin yung tingin na yun. Wala nang nagsasalita sa amin hanggang sa si Rocky na ang bumagsak ng katahimikan. Sinugod ni Freya si JJ. Sabi ni Rocky at sa kanya lumipat yung matalim na tingin ni Freya. Dahil malandian ang pinsan dugtong naman nung bruha. Hoy! Tantanan mo, Jay. Shut up! Aris shout and cut me. Pinapalala mo lang yung sitwasyon. Tang na. Ako na naman yung may kasalanan. Ganun ba? Inis na tanong ko at tinignan ako ng masama. Pati pagtaas ng gasolina sa akin mo na rin isis. Could you please, Aris naman? Kahit minsan iparamdam mo naman sa akin na magpinsan tayo. Sigaw ko. Naramdaman ko na lang na may tumulong luha galing sa mata ko. Asar. Napilitan ako ng lumakad ng mabilis palayo sa kanila. Hindi ako iiyak sa harapan ni Freya o kahit kanino sa kanila. Author's note, Edric Knight Peñaflor. Yung 2 linggo ng pahinga. Isa sa lagi kong inaabangan kapag October. Bukod kasi sa pahinga sa pag-aaral, nagkalat din yung mga bata ng naka-costume. At syempre mga candy at chocolate. Pati pala mga isip bata ng naka-costume nakakalat din para ng yung kasama ko ngayon. Suot mo to, Jay. Sigaw sa akin ni Sin at pilit pinapasuot yung witch hat, ayoko. Hindi tayo papasukin dun kung hindi mo to susuotin. Sabi niya at sinubukan na naman ang isuot sa akin. Sa inis ko, kinuha ko na lang yung sombrero. Susuotin ko pagdating doon. Sabi ko kaya naman tumigil na siya sa pangulit. Naglakad na kami papunta sa event na sinasabi niya. Bigla na lang kasi nang tumawag sa akin tong si Sin, meron daw siya ng pupuntahan at kailangan niya ng kasama. Dahil wala naman ako ng ginagawa sa bahay, pumayag ako. Pero ang wala ng hiya, pupunta lang pala sa isang Halloween party. Naka-costume siya ng Zorro at para ng 7 years old na excited sa pupuntahan. Huminto siya sa tapat ng entrance ng isang event, mukha nang dito na yung sinasabi niya. Suot mo na, Jay. Suot niya at ginawa ko naman. Pinalista ni Sin yung pangalan namin at binigyan kami ng sticker tag. Nakasulat yung pangalan namin at pinapadikit sa amin sa kaliwa ng dibdib. Pagpasok sa loob na bawasan naman yung hiya ko nang mapansin kong may mga adult din na kagaya ko. Mukha nang binatak lang din ng mga alaga nila. JJ. Dito ka. Tawag sa akin ni Si at tinuro yung lamesa at upuan na bakante pa. Medyo maraming tao at bata. Lahat sila naka-costume. Ang cute nila. Habang pinagmamasdan sila meron ako nang napansin. Si Sin pala ang pinakamalaki sa kanila. Yung hiya ko kanina na nabawasan, nadagdagan na naman. Sin! Tawag ko sa kanya. Agad siya nang umupo sa tabi ko. Ano ba to? Halloween party. Kailangan daw kasi ng guardian. Ikaw na lang sinama ko. Sabi niya habang nakangiti sa akin. Guardian? Guardian? Yung bata kailangan talaga nun. Pero ikaw hindi na. Sermon ko sa kanya. Saka ang tanda mo na para sa ganto ng party. Dapat sa'yo yung sa mga teenager. Ayoko doon. Wala nang candy at chocolate doon. Saka pagbigyan mo na ako. Ito na huling chance ko na makapunta dito. Wala kasing pwede nang sumama sa akin dati kaya hindi ako makapunta. Sabi niya at para ng bata nang nagpapiayos at nagpout. Napakamakot ako ng batok. Sige na. Sige na. Mag-enjoy ka na sa party mo. Dito lang ako. Pumalakpak naman siya at bigla na lang tumakbo palayo. Nakisali pa siya sa mga naglalaro. Tinignan ko na lang yung ibang bata nang may makita ako ng pamilyar na tao. Si Kiran ba yun? Tinitigan ko pa pero hindi ko pa rin makita ng maayos.
Lakad kasi ng lakad at ang laki ng sombrero ng suot niya. Bigla nang may nagsalita sa mic at nag-speech ng kung ano-ano na hindi ko naman maintindihan. Nililigid ko lang yung mata ko nang may nagbaba ng pumpkin basket sa harap ko. Yung laruan lang at mailaman ng candy sa loob. Tinignan ko yung nagbigay na nakasombrero din ng witch. Ano po ito? Tanong ko. Giveaway po. Lahat po meron. Sagot niya sa akin at umalis na sa harap ko para bigyan pa yung iba. Sinilip ko yung laman ng basket. Chocolate at candy. Ako naisip bata, pero inaabangan ko talaga to kapag Halloween. Hinalungkat ko pa yung laman ng basket ng Ethe, bigla na lang kumalabit sa akin. Childish. That's not for you. Sabi nung kumalabit sa aking bata. Nakapang Three Musketeer yung costume niya. Ang laki ng sombrero at halos matabunan na siya. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. Kieran. Don't call me with his first name. We're not close. Pagsusungit niya. Bigla na lang siya dumamba sa lamesa at akma nang kukuhanin yung pumpkin basket pero nakatayo ako agad at nailayo sa kanya. Akin to. Sabi ko. Pero makulit ang Kieran at pilit tinalon yung basket sa akin. That's not meant for you. Give it to me. Ay ang kulit ng bata nang to. Masarap pektusan yung mga ganito. Matitigas yung ulo. Lalo ko pang nilayo sa kanya yung basket pero nagulat na lang ako nang may kumuha sa kamay ko mula sa likod. Agad kong tinignan ng masama yung may gawa noon pero natigilan ako nang makita siya ng maayos. Kiefer. Tumaas ang isang kilay niya at tinitigan ako. Para bang nainis pa siya na makita ako dito. What are you doing here? Tanong niya sa akin. Sisin kasi di. Give it to me kuya. Singit ni Kieran sa amin at inagaw yung basket kay Kiefer pero tinaas na agad niya yun. This is not yours. Sigaw niya sa bata. Tumigil si Kieran sa ginagawa at para nang napahiya. Naawa naman ako sa kanya kaya kinuha ko yung basket kay Kiefer at inabot sa kanya. Ayan na. Sayo na. Sabi ko. Agad na nagtatakbo si Kieran paalis. Mukha nang maligawa sa nakuha niya. Humarap sa akin si Kiefer at akma na magsasalita pero narinig namin si Sin na nagtatawag. Jay! Jay! Sigaw ni Si at nagtatakbo palapit sa akin. Bakit na naman? Inis na tanong ko. Merong siya ng yakap-yakap na supot na puno ng chocolate at candy. Siya kasi. Inaaway niya ko. Sabi niya sabay turo sa kasunod niya ng lalaki na masama ang tingin sa kanya. Kasama niyo ba to ng bata na to? Galit na tanong nung lalaki sa amin. Agad na nagtago si Sin sa likod ko. Malakas ang pakiramdam ko na may ginawa na naman ng kalokohan ang isang to. Oo, sagot ko. Pagsabihan niyo yan. Inagaw niya yung candy ng pamangkin ko. Galit na sabi niya sa amin. Tinignan ko si Sin ng masama. Candy na lang aagawin pa. Humarap ako ulit dun sa lalaki. Pasensya na po. Kakausapin ko po tong pamangkin ko. Dapat lang. Sinubukan kong kunin yung supot na hawak na Sin. Sa sobrang dami at bigat nun feeling ko pang isang taong supply na yung hawak niya. Akin to. Pang-aakin ni Si. Ibalik mo na lang yung kinuha mo sa kanila. Utos ko. Nakasibangot na kinuha ni Sin yung isang pack ng candy at chocolate. Inabot niya sa akin yun at humarap ako kay kuya ng galit na galit ang tingin kay Sin. Eto po kuya. Pasensya na po talaga. Sabi ko habang inaabot yung isang pack. Pero hindi tinanggap ni kuya yun. Nakatingin lang siya sa akin at bigla na lang ngumiti. Ibigay mo na lang yan sa kasama mo. Basta papayag kang makipag-date sa akin. Sabi niya. Napangiwi ako bigla. Ano siya? Date palit candy? Pumayag ka na Jay. Akin na yung candy. Sabi ni Sin, gago men. Ipagpapalit niya ako sa candy. Hinayupak tong bata na to, ipagpapalit mo ko sa candy. Inis na tanong ko. Mumiti lang ang Sin at sinubukang kunin yung candy sa kamay ko, pero nagulat kami nang may humablot dun. Kiefer. Dinikit niya sa dibdib nung lalaki yung pack nung candy. Keep your candy. She'll never have a date with you. Sabi niya. Agad siya nang tinignan ng masama nung lalaki. Halata nang hindi natuwa sa inasta nitong si Kiefer.
Hindi ikaw ang magde-decide niyan. Siya yung tinatanong ko. Sagot nung lalaki. Bigla nang nagsalubong yung kilay ni Kiefer. Shit! Mukha nang magkakaroon pa ng away. Agad ako nang lumapit sa kanila at pilit nilayo si Kiefer dun sa lalaki. Kiefer! Yaan mo na. Ako nakakausap. Sabi ko pero bigla na lang niya akong hinawakan sa braso at hinatak papunta sa likod niya. If I said no, it's EA. Pilit ni Kiefer dun sa lalaki. Pero hindi nagpapatinag si kuya. Sino ka ba? Tatay ka ba niya? Inis na tanong ni kuya at tinabig yung candy. Agad na kinuha ni Sin yung pagkakataon para kuhanin yung bumagsak na candy. No. But I'm worse than her dad. Mayabang na sagot ni Kiefer. Kay Kiefer. Tama na. Pinagtitinginan na tayo. Bulong ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Nagpumilit ako nang makalapit kay kuya kahit halos baliin na ni Kiefer ang braso ko. Boyfriend mo ba to, miss? Tanong ni kuya sa akin. Hindi po kuya. Pasensya na po, hindi po ako pwede nang makipag-date. Ibabalik ko na lang yung candy. Sabi ko at nilingon si Sin pero nawala na ang wala ng hiya. Shoot! Wala na yung candy. Mapang-asar na sabi ni kuya. Not problem. Ibibili kita. Singit ni Kiefer at para nang napikon na si kuya sa kanya. Ang yabang mo naman. Sigaw nito at akma ng lalapit kay Kiefer pero hinarangan ko na. Mas mayabang ka. Sagot naman ni Kiefer. Pwede bang wag na siya nang magsalita? Kingi na. Pinapalala lang niya yung sitwasyon. Wag kayong mag-away dito. Ano ba? Mahiya kayo sa mga tao dito. Sigaw ko at nakaramdam naman sila na pinagtitinginan na kami. Eto kasi. Ang yabang. Kala mo kung sino. Ano ka ba niya? Sigaw ni kuya. Nag-cross arm si Kiefer at halata mo ng galit na sa nangyayari. She's the wife. Inis na sagot ni Kiefer. She's the wife. She's the wife. She's the wife. Putik. Ang puso ko. Wala naman kauta sa pagtibok pero parang may deadline siya ng hinahabol. Tinignan ako ni Kiefer at hinawakan ang kamay ko. Para nang napahiya si kuya at hinayaan na kami nang umalis. Kieran! Sin! Let's go! Sigaw ni Kiefer at agad na tumakbo yung dalawa palapit sa amin. Hindi ako makapagsalita. Ayaw ring gumalaw ng katawan ko. Para ako ng timang na nagpapabatak dito kay Kiefer. Kasi nga, she's the wife. Author's note, Andrew Drew Mercado. Sa tagal lang nilakad sa bench din pala ang bagsak. Buwisit kasi tong Kiefer na to. Kung saan-saan kami dinala tapos bigla nang haharap sa amin at magtatanong ng saan nga ulit tayo pupunta. Gusto mo, Jay? Alok sa akin si Sin, umiling ako. Ayoko ng candy, kanina gusto ko pero hindi na ngayon. Ito kasi ng hari ng mga ulupong. Bigla na lang nagkaroon ng impact sa akin yung sinabi niya ng aarg. Huwag mo nang isipin. Baka matuliro ka naman. TFF. Biglang sabi ni Kiefer. Napapano to? Wala naman ako nang sinasabi sa kanya. Nababaliw na ata talaga siya. Napatingin ako kay Kieran na nakikipagmayabangan kay Sin nang nakuha nila ng candy at chocolate. Bakit ikaw yung kasama ni Kieran? Tanong ko. Umayos siya ng upo sa bench at bahagya ng tumingala. Ayaw ni Keegan. Sabi ko magstay na lang siya sa bahay at bibilan ko na lang siya ng candy at chocolate pero syempre. Hindi siya pumayag. So, here I am tea. Bored niya ng paliwanag. Aminin. Hindi na tiis si Bunso kaya sinamahan na lang. Kasi, naalala ko na naman yung kuya ko. Ganyan din kaya siya sa akin pag nagkataon. Ikaw? Evie, are you here with Sin? Tanong niya sa akin. Pinaliwanag ko sa kanya yung pagtawag sa akin ng Mokong. Wala naman siya ng reaksyon habang nakikinig sa akin. So, here I am tea. Panggagaya ko sa sinabi niya. Hindi na siya sumagot. Nakatahimik lang siya kaya naman tumahimik na lang din ako. Dumidilim na yung langit paggabi na kasi. Dapat makauwi na kami nitong mga to lalo na si Kieran, hindi siya pwedeng gabihin sa daan.
Sa hindi kalayuan nakakarinig kami ng malakas na music. Para bang may party. Bigla na lang tumayo si Kiefer. Let's go there. Sabi niya. Hindi ako tumayo. Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi niya. Inaayan niya ako sa kung saan. Hinawakan niya yung kamay at nagsimula na naman siyang hatakin ako. Aray! Teka! Reklamo ko pero hindi niya ako pinansin. Nakasunod lang sa amin si Sin at Kieran. Halos madapa ako dahil sa kanya. Ang bilis niya kasing maglakad. Huminto kami sa tapat ng isang entrance ng isang event, puro disenyo ng mga pang-Halloween. Mukhang dito galing yung malakas na music na naririnig namin. Aano tayo dito? Tanong ko kay Kiefer. Hindi niya ako sinagot. Hinatak na naman niya ako palapit dun sa table sa tabi ng entrance. Hindi ko na naintindihan yung mga tinanong ni Kiefer dun sa tao sa may table. Nilingon ko sila Sin at Kieran at taka ng taka sa nangyayari. Humarap si Kiefer sa amin. Let's go inside. Ayoko talaga. Hindi ko kais maintindihan tong hari ng ulupong. Siguro may kung sino ng espiritu na naman yung sumapi sa kanya. Sinenyasan ko sila Sin na lumapit sa amin. Sumunod naman yung dalawa. Pagpasok sa loob para ng Halloween party lang din na pinanggalingan namin. Except sa pangmatanda ata tong napuntahan namin. Umaano ba tayo dito? Tanong ko kay Kiefer. Na-bored na kasi ako. Aning talaga tong lalaki na to. Masarap ding kutusan para ng yung kapatid niya. Madami ng tao sa loob na naka-costume. Puro mga teenager at kanya-kanya sila ng kausap. Hi! Bati ng kung sino ang babae kay Sin, umiti naman siya at kumaway pa. Isumbong ko kaya kay Rakito. Ang cute mo naman. Sabi nung isang babae kay Kieran. Dahil likas na masungit, nilayuan lang niya yung babae. Para nang gusto ko na talaga nang umalis dito. Para kasi na nakikita ko yung party na naganap sa bahay ng ka-team ni Felix. Hindi nga lang kasing wild nun yung party na to, mild lang tong isa na to at maganda yung music. Kuha lang ako ng drinks. Sabi ni Kiefer at bigla na lang nawala sa paningin ko. Nilingon ko sila Kieran na nasa likod ko dapat pero nawala din sila. Hala! Eto na naman! Niligid ko yung mata ko at hinanap yung mga kasama ko pero sa dami ng tao, hindi ko sila makita. Ayoko naman ang umalis sa pwesto ko at baka magkasalisihan kami. Hi miss! You're alone? Tanong ng isang lalaki sa akin. Naka-costume siya ng Superman. Todo smile pa siya sa akin. Magsasalita na sana ako pero inunahan ako ng kung sino. She's not. She's with me. Tinignan ko yun ng maayos. Nakaputing maskara lang siya. Umalis yung lalaki nang lumapit sa akin kaya naman nakita ko ng maayos yung nagsalita. Hi! Nice to see you here. Sabi niya. Hindi ako makasagot. Hindi ko naman kasi siya makilala. Hanggang sa tinamaan ng disco light yung mukha niya at kahit nakamaskara nakita ko yung mata niya kulay blue. Percy. Umiti siya at napahimas ng batok. Ano nang ginagawa mo dito? Medyo gulat pero masaya kong tanong. Ang tagal ko siya nang hinanap, ang dami kong tanong sa kanya. A very very long story. Sagot niya sa akin. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ayoko nang sayangin yung oras. Baka matagalan na naman bago kami ulit magkita. Percy. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Sabi ko. Umiti siya sa akin. Nagtatanong ka na. Bahagya ko siyang tinignan ng masama. Seryoso ako. Nawala yung ngiti niya at naging seryoso din siya. Hinawakan niya yung kamay ko na muntik nang magpaiktad sa akin. Sobra ng lamig ng kamay niya. I know you have a lot of questions. But save those for future. I can't answer anything right now. Paliwanag niya. Pero bakit? Kinuha niya yung cellphone sa bulsa niya. I can't tell you. Give me your number and I will contact you as soon as possible. Sabi niya. Kahit naguguluhan ako, kinuha ko yung cellphone niya at nilagay yung number ko. Binalik ko yun sa kanya, sandali siya nang nagpipindot sa phone niya at humarap sa akin. Kapag pwede na, tatawagan kita. Sabi niya sa akin at bigla na lang niya akong hinalikan sa noo.
Nagulat ako, bigla na lang ako nang hindi nakagalaw at hindi ko na namalayan na nakaalis na pala siya. Hey, T. Tawag sa akin ni Kiefer na nagpabalik sa akin sa ulira. Who is that guy? Tanong pa niya. Hindi ako makasagot. Hindi ko kasi alam kung ano nang dapat kong sabihin. Ibibigay ko ba yung pangalan niya? Bigla na lang nag-iba yung music. Nagtakbuhan yung mga tao sa gitna at dun ko lang nakita si Sin na nakikipagsayaw sa mga babae. Dun muna tayo. Turo ni Kiefer sa isang table. Sumunod naman ako sa kanya. Inabutan niya ako ng beer in can. Ayoko sana nang tanggapin kasi nga nakakadala yung kay Kiko pero pakiramdam ko kailangan ko to ngayon. Don't worry, it's close. Didn't put anything on it, T. Sabi niya sa akin bago ko tanggapin yung beer. Agad kong binuksan yun at uminom. Napakapait ng lasa pero ganun talaga. Hindi mawala sa isip ko si Percy. Bakit hindi pwede ngayon? Minsan na nga lang kami magkita eh. Asar. Sino yung kausap mo kanina? Tanong ulit ni Kiefer. Wala yun. Kala ko kakilala ko. Bored kong sagot. Nagnod lang siya at uminom ng hawak din niya ng beer. Pinapanood namin si Sin na busy sa pakikipagkulitan sa mga babae. Tapos bigla ko nang naisip si Kiren. Asan pala si Kiren? Tanong ko kay Kiefer. Hindi siya sumagot pero tinuro niya yung isang table na puro bunny girls. Nakapalibot sila kay Kiren at pinapakain siya ng candy at chocolate. Hindi mo ba pupuntahan yung kapatid mo? Yumaling si Kiefer. Hindi na. Kahit mukha nang masaya dun dito na lang ako. Mukha nang masaya. Di dun ka na lang. Masaya pala dun. Halos pabulong kong sabi bago uminom. Bahagya nang umiti si Kiefer at para nang kinainis ko yun. Sure ka? Pupunta talaga ako dun. Nag-uumpisa na akong mainggit kay Kiren. Maihalong pang-aasar yung boses niya. Nanadya ba siya? Di dun ka. Makisiksik ka sa mga bunny girls na yan. Inis na sabi ko sa kanya. Bigla na lang siya nang tumawa. Hindi na. Nagagalit ka na eh. Hindi. Okay lang sa'kin. Dun ka na lang. Mahinahon kong sabi pero para ng sarcastic ang dating. Tumawa na naman siya at para nang iinis pa niya ako ng tinignan. Impakto. May babae nang bigla na lang lumapit kay Kiefer. Naka-sexy bunny costume din siya. Hi! Bati nito sa kanya. Kanina pa kasi kita tinitignan. Gusto ko lang sana nang makipagkilala. Sandali nang tumingin sa akin ang wala ng hiya bago muling humarap dun sa babae. Sure. I'm Kiefer. Nakangiti ng sagot niya sabay lahad ng kamay. Tinanggap naman yung nang malandi ng babae habang nakangiti ng wagas. Natungga ko na lang ng di oras yung beer na hawak ko dahil sa inis. Bakit ba ako naiinis? Nag-usap pa sila pagkatapos magpakilala. Kung ano-ano nang tinatanong nito ng babaita na to at sagot naman ng sagot tong impakto. Papakilala lang daw tapos tagal mag-usap. Tuwa ng tuwa naman tong hari ng mga ulupong. Malandi rin. Pinagmamasdan ko lang sila. Bahagya sila ng magtatawanan at may pahampas-hampas pa tong babae ng haliparot sa braso ng lalaki ng talande. Pabebe naman tumawa. Kala mo maganda. Kung ano-ano pang pinag-uusapan nila hanggang sa nag-iba yung music. Nagsway-sway yung babae ng Makati at para nang inaaya yung lalaki ng hambog sa dance floor. Kembot pa. Mas magaling pa yata ako sumayaw sayo. Lumapit sila sa akin at hinarap ako. Tara Jay. Sayaw tayo. Aya sa akin ni Kiefer. Gago ata to. Ayoko. Kayo na lang. Sagot ko habang umiiling. Pero hindi ata nakakaintindi tong lalaki na to ng salita ng ayoko. Bigla na lang ako nang hinatak hanggang sa gitna ng dance floor kung saan marami ng tao. Ako lang yung hindi gumagalaw. Si Kiefer nakikisayaw na dun sa babaeng nakilala niya. Kingi na. Nagiinit yung mata ko. Nakisayaw-sayaw na lang din ako. Hindi ko maiwasan na hindi tignan yung dalawa. Panay kasi ang dikit nito ng babae ng haliparot sa katawan ng hari ng peste ng ulupong. Ay! Kainis! Sa sobra ng inis, yamot at banas ko, dinaan ko na lang sa sayaw.
Todo bigay ako at wala ako ng paki kung pagtawanan ako ng mga tao. Sayaw lang ako ng sayaw hanggang sa meron ako ng nabunggo pero hindi ko pinansin. I'm busy dancing. Woo! Sayaw pa rin ako. Meron ako ng naramdaman na humawak sa baywanan ko mula sa likod. Hinayaan ko lang siya at sayaw pa rin ako. Naiinis kasi talaga ako sa hindi ko maintindihan na dahilan. Basta feel kong ibuhos yung inis ko. Mananampal ako ng bunny. Kanina pa ako sumasayaw at kanina ko pa rin napapansin. Nakakahalata na ako. Alam kong sumasayaw yung kung sinong nasa likod ko. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nakahawak pa rin siya sa bewang ko. Sinubukan kong humiwalay pero nagulat ako nang hapitin niya ako palapit sa kanya at bumulong. Sobra ng likot mo sumayaw. Bulong niya na nagbigay ng kakaibang kilabot sa akin. Binunggo mo yung kasayaw ko. Dagdag pa niya. Papalag na sana ako para makaalis sa pagkakahapit niya pero bigla niya akong iniikot paharap sa kanya. Dun ko lang nakita ng maayos kung sino siya. Tama ang kutob ko. Si Kiefer malandi lang pala. Nakayakap na siya ngayon sa bewang ko. Hindi ako makagalaw at mukha nang naistatwa na naman ako. Aasan yung kasayaw mo? Pag-iba ko sa usapan. Binunggo mo kaya umalis na lang. Sagot niya sa akin. Niligid ko yung mata ko para hanapin yung babae. Nakita ko siya nang nakaupo sa isang sofa at masama ang tingin sa akin. Hindi ko naman sadya yun. Mukha nang siya yung nabunggo ko kanina nang hindi ko namamalayan. Sinubukan ko ulit na humiwalay kay Kiefer at nagawa ko naman. Tawagin mo na yung kasayaw mo, utos ko sa kanya. Dun ka na lang sa kasayaw mo. Ayaw mo ba akong kasayaw? Mapang-asar na tanong niya sa akin. Inirapan ko naman siya. Filingero tong hari ng mga ulupong na to, kala mo naman. Hindi na. Kahiya sa kasayaw mo. Inis na sagot ko. Bahagya ng tumawa ang luko at lumapit sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko, sinayaw-sayaw ako ng para ng bata. Mukha kami ng timang sa ginagawa niya pero okay lang. Dance floor naman to, kanya-kanya kami ng step sa pagsayaw. Yung totoo, natatawa na ako sa ginagawa niya sa akin. Para kasi nang hindi ako marunong sumayaw at kanailangan ko pa ng tulong niya. Tama na nga. Mukha na tayo ng timang. Sabi ko pero hindi tumigil ang Kiefer. I don't want to. I'm still dancing with you. Kiefer. Kiefer D. Kung titigil ko ba to? You'll dance with me? Nakakalukong tanong niya. Wala naman siguro ng masama at isa pa andito na kami. Pagbigyan na ang magbago tupakin. Na. Sagot ko sa kanya at binitawan niya ako. Bumalik kami sa pagsasayaw at todo bigay na naman ako. Bahala na kung sino nang mabunggo ko naman. Sinasabayan ko pa ng kanta habang sumasayaw. Feeling na ikaw lang yung tao sa dance floor. Naramdaman ko naman yung kamay sa bewang ko. Tinignan ko yun at nakita ko si Kiefer. Hinayaan ko na lang siya at baka nalilikutan siya sa akin kaya niya ginawa yun. Sayaw pa rin kami nang bigla na lang ako ng ikot ni Kiefer paharap sa kanya habang nakahawak pa rin sa biwan ko kagaya kanina. Ganyan ka ba talaga kalikot sumayaw? Natatawa niya ang tanong. Depende sa music. TFF. Sabi niya habang nakangiti. Hala! Ito yung unang beses na sinabi niya yun habang nakangiti. Madalas yan laging galit o kaya naman inis na inis sa akin. Paulit ko kaya sa kanya para ma-record ko. Saya ng yung pagkakataon. Nakahawak pa rin siya sa bewang ko at nakatingin sa akin. Umiwas ako, kakaiba kasi. Nakakakaba. Bigla na lang nag-iba yung kanta at napalitan ng slow. Haharap sana ako kay Kiefer pero ramdam kong ang lapit lang ng mukha niya sa akin. Ang init ng hininga niya pero komportable sa pakiramdam. Care to continue dancing? Tanong niya sa akin. Ayoko na. Ang weird kasi ng pakiramdam ko. Ayoko ng mga ganitong sayawan. Hindi ako handa sa mga ganito. Dahil hindi ako nagsasalita at gumagalaw. Bumitaw si Kiefer at hinawakan yung dalawa ng kamay ko. He placed it around his neck. Matagal-tagal ding nawalan ng gana, pinagmamasdan ang dumaraan, lagi na lang matigas ang loob, sabik na may maramdaman na patingin ako sa kanya. Kay Kiefer D. Andito na tayo. Sulitin na natin. Bulong niya sa akin.
Binalik niya yung pagkakayakap sa bewang ko. Nagsimula siya ng gumalaw kaya naman sumunod ako. Di ka man bago sa paningin palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, hindi mapigilan ang bigkas ng damdamin. Ayokong tumingin sa mga mata niya. Natatakot ako. Natatakot ako nang baka hindi ko naalisin ang pagkakatingin doon. Nakayuko lang ako at pinapakinggan yung kanta. Ngayon ko lang to narinig pero nakakadala. Bahagya nang idinikit ni Kiefer yung ulo niya sa akin. Medyo nagulat ako pero aminin ko kakaiba sa pakiramdam. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo. Kusa na lang gumalaw ang mga kamay ko at hinigpitan ang yakap sa kanya. Sinandal ko rin ang ulo ko sa lig niya. Ang bango ng amoy niya. May naamoy ako ng sigarilyo pero mas nangingibabaw yung amoy ng katawan niya. Kung may darating man na umaga gusto kita sana nang muling marinig, ngiti mo lang ang nakikita ko, baguhin man ang silid natatakot ako ng bumitaw. Ayoko nang matapos yung kanta at kung pwede lang ihinto na yung oras. Ganito na lang kami bago bumalik yung sapi sa utak ng kumagnato walang papantay sa'yo. Maging sino man sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Hindi ko na itatanggi. Kakaiba na yung nararamdaman ko para kay Kiefer. Pero kasabay ng pag-amin ko sa sarili ko yung takot. Takot sa marami ng bagay. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, bigla na lang sinabayan ni Kiefer yung kanta dahilan para mas bumilis pa ang tibok ng puso ko. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, maging sino man sila. Natatakot ako nang ipaalam sa kanya. Natatakot ako kapag nalaman niya yung nakaraan ko. Natatakot ako baka gusto din ako ni Yuri at maulit yung nangyari sa kanila. Natatakot ako na baka gusto rin niya ako. Pero mas natatakot ako na baka ma-reject ako. Lalong lumalakas at bumibilis yung tibok ng puso ko. Ayokong marinig niya yun kaya naman bahagya ako ng lumayo, pero laking gulat ko nang bigla niya nang hawakan ang batok ko at itulak ako palapit sa kanya. Nakakabingi. Hindi ng music kundi ng tibok ng puso ko. Siya lang ata ang nakakagawa nito sa akin. At siya lang din ang humalik sa akin na nagpayanig sa buo kong pagkatao. Sinubukan kong pumalag, ayoko nang mahuli niya yung nararamdaman ko sa kanya. Pero naging dahilan lang yun para lalo niya nang laliman ang halik sa akin. Unti-unti niya nang ginalaw ang labi niya. Para nang may sariling isip ang labi ko at sumabay sa paggalaw nito. Hindi ka pareho ng ginawa ni Kiefer sa akin dati sa yung halik niya ngayon. May kakaiba. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, maging sino man sila, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, maging sino man sila, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, maging sino man sila, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga, walang papantay sa'yo, maging sino man sila, bahagya siya nang humiwalay, kaya naman kinuha ko yung pagkakataon para maghabol ng hininga. Gusto kong magsalita siya. Gusto ko nang sabihin niya ang ibig sabihin ng ginawa niya. Pero nanatili siya ng tahimik. Ew! Kuya, did you kiss that girl? Pagkasabi ng kung sino nun. Reality slapped us so hard. Naglayo agad kami ni Kiefer at napatingin sa ibang direksyon. Nakita ko si Sin, nakatingin siya sa akin at nakangiti ng nakakaloko. Shit! Nawala sa isip kong kasama namin siya, syempre makikita niya yung ginawa namin. Let's go home, kuya. Aya ni Kiren. Mukhang siya rin yung nagsalita kanina bago kami maglayo ni Kiefer. Ay, let's go home. Naiilang na sagot niya. Bigla nang naging awkward yung oras sa pagitan naming lahat. Hindi ako makatingin kay Kiefer. Uuwi na rin kami ni Sin. Sabi ko bago maglakad palapit sa luko ng wagas kong makangiti sa akin. Nakita ko yun. Bulong niya sa akin. Tinignan ko siya ng masama. Kainis. Hinatak ko na si Sin papunta sa exit ng event, sakto namang paglabas namin yung paglabas nila Kiefer. Nagkatinginan kami. Agad ako nang umiwas at sinenyasan sila ng mauna na. Mauna na kayo nang lumabas. Sabi ko. No. You go first. Sagot niya sa akin. Bigla na lang lumakad si Kiren at Sin palabas. Lalabas na lang dami pang arte. Bulong ni Kiren pero obvious naman na pinaparinig. Hindi na kami nagsalita.
Sumunod na kami dun sa dalawa. Dahil wala naman kaming sasakyan, didiretso sana kami ni Si sa sakayan ng taxi. JJD. Tawag sa akin ni Kiefer. Sumabay na kayo sa amin. Ayoko. Gusto kong tumanggi kasi nga. Basta kasi dige. Pero ang kolokohan ng Sin bigla na lang naglakad palapit kila Karen. Sumabay na tayo. Mahirap nang sumakay ng ganto ng oras. Sabi niya. Hindi yata nakakahalata ang bata ng to. Pero tama naman siya, ginabi na kami kaya mahirap nang sumakay. Kaya kahit ayoko. Sage. Naglakad na kami papunta sa parking. Iba ng kotse yung dala ni Kiefer. Hindi kagaya nung lagi niya nang ginagamit. Binuksan ni Karen yung passenger seat para sana sumakay pero bigla na lang binitbit ni Sin yung bata at pilit sinakay sa backseat. Dito tayo. Sabi pa niya at pilit ipinasok si Karen sa backseat. Kahit si Kiefer naguluhan din sa ginawa niya. Naku Sin. Napilitan ako ng sumakay sa passenger seat. Sa bintana lang ang tingin ko. Tahimik lang kami. Walang kumikibo at tanging ang paghilik lang ni Karen ang musika na naririnig namin. Nakatulog na kasi siya. Si Sin ang una nang hinatid namin. Kala ko pagbaba niya magsasalita na si Kiefer. Pero naging tahimik pa rin siya. Tikom ang bibig at sa daan lang ang focus niya. Pagtapat sa gate namin. Hindi ko alam kung baba na ba ako o magpapasalamat muna. Hindi ako makagalaw at gusto ko sana nang marinig ang sasabihin niya. JJ, basag ni Kiefer sa katahimikan. Hinintay ko yung sasabihin niya. Andito na tayo sa inyo. Let's go. Alam ko. Wala ka na bang ibang sasabihin? Nga. Salamat sa paghatid. Sabi ko at akma nang bubuksan na yung pinto nang marinig ko siya ng para ng bumulong. Ano yun? Ha? Taka niya ng tanong. Ha? Balik kong tanong. Ano yun? Akala ko may sinabi ka. Sagot ko. Oh, wala. Nagnod na lang ako at tuluyan ang binuksan yung pinto para lumabas. Pagsara ko, bigla na lang lumabas si Kiefer at tinignan ako. Good night, Si. Sabi niya. Bumaba ka lang para mag-good night. Good night din, ni. Balik ko sa kanya. Naglakad na ako papasok sa gate. Pagbukas ko, nagulat na lang ako nang may humawak sa braso ko at pihitin ako paharap sa kanya. La. Bakit na naman? Ano? Kay Kasili. Sabi ni Kiefer. Sabihin mo na. May problema ba? Tanong ko. Bigla na lang niya akong hinalikan ng mabilis sa noo at nagtatakbo pabalik sa kotse niya. Agad niya nang pinaharurot yun paalis. Naiwan ako ng nakatanga at nakanganga. Pifta. Kakaiba magpakilig tong kumag na to. Yung ilang araw ka nang hindi makatulog sa hindi mo maintindihan na dahilan. Wala ka naman ang iniisip na kung ano basta hindi ka lang makatulog. Kagaya ngayon, gusto ko nang matulog pero hindi ako makatulog. Wala naman ako ng ibang iniisip. Talaga ba? Na. Meron na. Kainis kasi tong hari ng mga ulupong. Lakas makabaliw at makaaning. May sometimes na yata ako sa utak. Kinuha ko yung phone ko at pinanood ulit yung video. Yung performance nila Kiefer ng festival. Gusto ko lang panoorin tapos papatayin ko na ulit. Kung sige lang to, gasgas na to sakin. Ilang araw ko na kasi tong ginagawa. Bigla na lang tumunog yung phone ko at lumabas yung battery low sign pita. Ngayon pa talaga. Napilitan ako ng tumayo at kuhanin yung charger nitong peste ng cellphone na to ngayon pa talaga siya nalobat. Pagkasaksak ko, bigla na lang namatay lahat ng ilaw at pati ighi namatay din wala ng kuryente. Aba! Sabi ko. Napilitan ako ng bunutin yung charger. Ano pa nga bang gagawin ko? Dito mga, hindi ko na mapapanood yung video. Gusto ko pa naman ng mapanood. Asar naman. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Merong bagong gadget ngayon na tinatawag nilang power bank. Wala nga lang ako nun. Meron lang ako ng kilala ng meron. Si Aris. Dahan-dahan kong binuksan yung pinto. Naririnig ko yung boses nila Aris at Kuya Angelo sa sala kausap yung mga maid. Naglakad ako papunta sa kwarto ni Aris.
Nakabukas yung pinto, sa study table niya ko una nang lumapit. Kailangan kong bilisan ang kilos ko. Ayaw niya nang pinakikialaman yung gamit niya. Tepok lamok kapag nahuli. Dahil madilim, wala ako nang masyado nang makita. Liwanag lang kasi galing sa emergency light yung ginagamit ko na nasa labas pa ng kwarto ni Aris. Hanap lang ako ng hanap hanggang sa mailiwanag na tumapat sa study table ni Aris. Natigilan ako, katapusan ko na kasi. Napalingon ako sa ilaw na nasa likod ko. Galing yun sa flashlight sa phone na hawak-hawak ni Aris. Kahit madilim, alam kong masama ang tingin niya sa akin. Labas? Sigaw niya. Teka lang. Peram ako ng power bank mo. Pakiusap ko. Ayoko. Mabilis niya ng sagot at bigla na lang ako nang tinulak palabas ng kwarto niya. Naglakad ako ng bigo pabalik sa kwarto ko pero huminto ako. Yayamanin si Kuya Angelo, alam kong meron siya nun. Tumakbo ako papunta sa sala kung saan ko naririnig yung boses niya. Kuya, tawag ko sa kanya. Peram naman ako ng power bank mo. Naiwanan ko sa office. Mabilis niya ng sagot. Naku naman. Ay, sabi ko at napilitan ako nang bumalik sa kwarto ko. Bigo ako nang humiga sa kama. Gusto ko pa naman marinig yung kanta ng Secret. Kainis. Kainis. Kinuha ko yung flashlight sa drawer ng bedside table. Binuksan ko yun at pinatay ulit. Bukas, patay, bukas, patay, bukas, patay, bukas, patay, bukas at patay. Paulit-ulit kong ginawa yun hanggang sa meron masama ng hangin na pumasok sa utak ko, charot. Bigla ko kasing naisip yung ginawa ni Kiefer at Yuri sa akin. Ibig sabihin ba nun gusto nila ko? Bulong ko sa sarili ko. Kasi imposible nang manghalik ang isang tao kung hindi niya gusto yung hinalikan niya. Hindi sa nag-a-assume ako, pero nag-a-assume na talaga. Hindi kinumpirma ni Yuri yung sa kanya at wala din naman ang sinabi si Kiefer. Paano na lang kung... Paano nga kung may gusto sila sa akin? Shock na sabi ko. Alam kong mukha ako ng timang dahil kinakausap ko yung sarili ko pero kailangan kong malinawan. Pero paano nga kung meron? Maulit na naman yung nangyari sa kanila nila Ella dati. Minsan ang nasabi sa akin ni Sin na nag-away yung dalawa sa room. Halos lumpuhin ni Kiefer si Yuri dahil sa galit. Nasira din ang pagkakaibigan nila. Bumalik lang sila sa ayos nung lumipat na si Ella ng ibang section pero naging dahilan naman yun ng sigalot kila Aris at Kiefer. I will assume that both of them like me. Gusto ko si Yuri pero hindi kagaya ng pagkagusto ko kay Kiefer. Shit! Story repeat. Ano na lang mangyayari kay Yuri kapag nalaman niya ng gusto rin ako ni Kiefer? Kawawa naman siya pag nagkataon. Pero hindi pa naman ganun ka-strong yung nararamdaman ko kay Kiefer. Baka pwede pang magbago yun. Pero siya naman ang masasaktan kung si Yuri naman ang gusto ko at baka maghurumentado na naman siya. Kahit sinong piliin ko, makakasakit at makakasakit ako. Ano kaya kung wala? Tama. Kung wala ako nang pipiliin sa kanila. Walang masasaktan, hindi na kawawa si Yuri at hindi na maghurumentado si Kiefer. Pero ako naman yung kawawa. Pigilan ang nararamdaman. Tama. 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 Hangat maaga, hangat hindi pa strong ang feelings, pigilan na. Kung tutuusin, pag-a-assume pa naman lahat ng ito. Pero kung gagawin ko to hangat maaga, walang masasaktan. Kahit ako hindi masasaktan. Yun na lang ang gagawin ko. Kahit hindi pa ako sigurado sa feelings nung dalawa sa akin, lalayuan ko na sila. Layuan, sigaw ko habang nakataas ang kamay kong maihawak na flashlight. Bigla na lang bumukas yung ilaw at iso. Tignan mo nga naman. Nananadya yata ang panel ko or Meralco. Sinaksak ko na yung charger ko. Naisip kong kumuha muna ng tubig. Nauhaw ako sa ginawa kong pag-iisip at pag-a-assume. Nasa kusina din si Kuya at umiinom ng tubig. May kausap ka ba sa kwarto mo? Tanong niya sa akin. Oh, wala. Bakit? Narinig kasi kita nang nagsasalita. Wala yun. Kinakausap ko lang yung sarili ko. Sagot ko sa kanya. Bigla na lang niya akong tinignan na para nang iniisip kong baliw na ako. Oh, hindi ako baliw. Dagdag ko. Alam ko kasing ganun na yung iniisip niya. Din kasi tong si Kuya minsan. Hinayaan muna niya ako nang makainom ng tubig bago magsalita.
You need to visit psychiatrist. Bigla nang sabi niya na nagpahinto sa akin. Agad-agad? Kuya. Matino ako. May iniisip lang ako, hindi tungkol doon. Putol niya sa akin. Remember the incident when you were years old? Natigilan ako. Yun na naman ba? Akala ko naka-move on na sila doon. Ayoko. Natatakot ako. Sagot ko sa kanya. I know. Pero kailangan mo nang harapin yung kinakatakutan mo. Sabi niya at lumapit sa akin. Ang lakas ng loob mong humarap sa away pero natatakot kang harapin yung nakaraan mo. Kasi natatakot ka na baka totoo yung sinasabi namin sa'yo? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Natatakot talaga ako. Natatakot ako nang malaman kung totoo nga na sinasaktan nila ko noon. Nung mga naging asawa ni Mama. Tapos bigla kong naalala si Tony de la Cruz. Yung lumapit sa akin dati at nagpakilala ng naging asawa ni Mama. Niyakap ako ni Kuya at hinimas yung buhok ko. Andito naman kami para sa'yo. Yumakap din ako sa kanya. Minsan iniisip ko na sana si Kuya Angelo na lang yung kapatid ko. Kahit naman takot ako sa kanya, pinaparamdam niya pa rin na mahalaga ako. Wag nga lang niya nang hahatakin ang patilya ko. Masakit kasi. Bumitaw na si Kuya sa pagkakayakap kaya ganun na din ang ginawa ko. Matulog ka na. May pasok pa bukas. Utos niya. Umiti naman ako sa kanya at nagnod. Good night, Kuya. Good night din. Sagot niya sa akin. Paglabas ko ng kusina nakita ko si Aris, nakatingin siya sa akin pero para nang may mali sa kanya. Malungkot yung mga mata niya. Nung na-realize niya nang nakatitig ako sa kanya agad siya nang umiwas at nagtuloy sa pupuntahan niya. Nagkibit balikat na lang ako. Baka kasi meron siya nang iniisip. O kaya naman nag-away sila ni Ella. Pagpasok sa kwarto, agad kong tinignan yung phone ko. Meron text galing kay Yuri. From Yuri message, kamusta? Simula nung bakasyon lagi na lang niya akong tin-text. Nagre-reply naman ako at nakikipagkamustahan sa kanya. Alam ko nasa Japan siya ngayon. Pinauwi daw siya ng mga magulang niya. Re-replyan ko sana siya pero naalala ko yung sinabi ko kanina. Layuan. Binura ko na lang yung text niya. Sandali ko pang tinignan yung ibang text message sa akin nang may dumating na panibago. Unknown number. From Positibo 633 message. This is Percy. Magkita tayo bukas after school. Ay te-text ko sa'yo kung saang lugar. Halos mabitawan ko yung cellphone sa pagkabigla. Nung isang araw ko pa hinihintay ang tawag niya. Muntik na akong mawala ng pag-asa. Nanginginig pa ang kamay ko sa pagsagot sa text niya. To, Positibo 633 message, pinta ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Halong excitement at takot yung nararamdaman ko. Ang dami kong tanong sa kanya, ang dami kong gusto ng malaman. Hindi rin nakaligtas sa akin na baka siya yung kuya ko na pinaumpon ni Mama sa iba. Marami nang naglalaro sa utak ko pero masasagot na yun bukas. Gusto ko nang mag-umaga. Gusto ko klase na namin at patapos na. Gusto ko nang pabilisin yung oras at gusto ko nang makaharap si Percy. Paano kung tama lahat ng hinala ko? Panay ang tingin ko sa cellphone ko. Bukod sa tinitignan ko yung oras, tinitignan ko din kung nag-text na si Percy. Pero wala ako nang makita na bago sa phone ko. Kinakabahan ka ba? Mapang-asar na tanong ni Sin, akala nakalimutan na niya yung usapan namin. Tungkol sa 100 na score niya. Kampante na kampante siya na makakakuha siya nun. Hindi. May iniisip lang ako. Sagot ko sa kanya. Iniisip mo kung paano sasabihin at hahalikan yung type mo. Tanong niya habang tumataas baba ang kilay. Ay punyemas. Ngayon ko lang naalala na ganun nga pala yung kasunduan namin. Nga, paano ko gagawin yun? Wala pa naman yung result, baka pwede ko pang bawiin yung deal namin. Tawag ko sa kanya. Alam ko namang matalino ka. Tanggap ko ng makakanegatibo 100 ka. Sabi ko habang nakangiti. Umiti siya ng nakakaloko. Hindi mo ko mauuto. Ang usapan ay usapan. Kingi na. Wala na akong lusot. Hindi na ako pwede nang umatras. Kainis naman.
Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Yung number isa lang. Punta muna ko, GV. Paalam ko kay Sin, hinayaan naman niya ko. Mabilis ako nang tumakbo papunta dun at kagaya ng lagi kong ginagawa. Sinisilip ko lahat ng cubicle at binibilisan ko din ang kilos ko. Naglakad na ako pabalik at sakto naman ang nakasabay ko pa si Drew. Classmate namin. Tinignan naman niya ko at minisyan. Ganyan naman yan, sa 16 na classmate ko sila ni Josh at Blaster yung tahimik. Minsan nakikipagtalo sa akin pero madalas taga-obserba lang sila. JD. Tawag niya sa akin. Bigla siya nang huminto kaya naman huminto din ako. Pwede ba akong humingi ng favor? Umiti naman ako sa kanya at nagnod. Napahimas siya ng batok. Kasi Jay, alam kong nakakahiya pero kailangan lang eh. Ano ba yun? Hangat kaya ko tutulungan kita. Pwede ba akong manghiram ng pera sa'yo? Ano? Nabinggi yata ako, charot. Aanhin mo yung pera. Alanganing tanong ko. Kailangan lang eh. Magkano? Tanong ko. 5,000, mabilis niya ng sagot. Aabot kaya yung pera ko dyan? Kailan mo kailangan? Ano ba tong pinasok ko? Hindi naman ako yayamanin. Pag talaga usapan ng pera para nang ayaw umandar ng utak ko. This week sana. Hindi ko alam kung aabot yung pera ko. May naitabi naman ako plus yung allowance ko. Pero syempre baka magkaroon ng biglaang gastos. Tise, bahala na nga. CJ, bigay ko sa'yo Tom or next day. Sabi ko. Salamat Jay. Sabi ni Drew at mumiti sa'kin. Wala namang masama kung magpahiram ako. Kailangan naman nung tao. Sabay na kami nang naglakad pabalik sa room. Napatingin ako kay Kiefer. Busy siya sa pakikipag-usap kay Yuri. Bigla na lang siya nang napatingin sa'kin kaya agad ako nang umiwas. Layuan. Lumabas na yung result. Sigaw na kung sino mula sa pinto. Ayan na. Nalintikan na. Naglabasan na yung mga luko. Ayoko sana nang tignan yung mga grade pero syempre kailangan ko. Nakisabay ako sa kanila. Napatingin ako kay Sin na sobra ng lapad ang ngiti sa'kin. Pero kapit lang, malakas ang paniniwala kung hindi makakanegatibo 100 si Sin. Kagaya dati nagkakagulo na naman sila sa harap ng bulletin board. Nakisiksik ako ng pilit para makita agad yung grade ko. Wow! Box out man. Hindi naman ako nabigo, salamat sa tactics ng pagsingit at siko. Pangalan ko agad ang hinanap ko. Jasper Jean Mariano 84.50 hindi na masama. Pwede na to kesa naman sa pasang-awa. Siyempre ang sunod kong hinanap yung pangalan ni Sin Peralta, 100.00 hala. 2 beses kong tinignan. Sinundan ko din yung katapat na guhit. Punyeta! 100 talaga. Shoot! Umuwi na kaya ako ngayon? May pagkakataon pa naman ako. Busy sila ng lahat sa pagtingin ng grades nila. Hindi nila ako mapapansin kapag umalis ako. Kaya lang hindi na pala pwede. Katabi ko na yung gusto kong takasan at ang lapad na ng ngiti niya sa akin. Tumataas baba na rin ang kilay niya. Naniniwala ka na? Tanong niya. Hindi. Mabilis kong sagot at agad na naglakad paalis. Kailangan kong tumakas. Pilit ako nang umalis sa kumpulan ng mga tao. Nang makalayo sandali ako nang naghabol ng hangin. Amoy digmaan kasi doon. Maaga pa naman, bakit nag-aamoy putok na sila? Are you okay? Tanong sa akin ni Yuri. Hindi ko na malayan na nakalapit na siya sa akin. Sabi ko pa man din layuan. Balik na ako sa room. Sabi ko at mabilis na naglakad palayo. Babalik talaga ako sa room. Kukunin ko yung bag ko at mag-cutting classes ako. Ayoko nang gawin yung deal namin ni Sin, ano siya, swerte. Hindi pa ako nakakalagpas ng main building nang makita ko si Rocky. Kinawayan niya ko at minisyan. Hi Rocky. Balik kong bati sa kanya. Nakita mo na grade mo? Tanong niya. Nagnod naman ako. Magpapaalam na sana ako sa kanya nang may bigla ako nang maalala. Naging classmate mo si Sin, di ba? Tanong ko. Mabilis siya nang nagnod.
First year hanggang kalagitnaan ng second year. Kamusta naman yung grade niya? Tumahimik siya at sandali nang nag-isip. Nag-cross arm pa siya at tumingin sa malayo. Hindi ako sigurado kung ano ng university yun. Bulong niya. Ha? Grade yung tinatanong ko, hindi university. Harvard yata yun or Oxford. Basta isa dun sa dalawa ang nagpadala ng letter sa kanya at sinasabi ng pwede na siya nang pumasok dahil pasok siya sa requirements nila. Libre pag-aaral at tirahan. Paliwanag nito. Ano ulit? Sinasabi niya ba na kinukuha na si Sin bilang college student? Ganon siya katalino. Qualified na siya as college student. Nataasan pa nga niya yung dati ng top isa ng Section 80. Dagdag pa ni Rocky. Ganon katalino si Sin. Pero ano nang nangyari, bakit plakda siya nung nakaraan at bakit hinayaan ng school ang kagaya niya na mabulok sa section? May bigla nang tumawag kay Rocky kaya agad siya nang nagpaalam sa akin at umalis na. Bumalik ako sa room na sobra ng mangha kay Sin. Sobra pala ang talino niya, mani lang sa kanya yung exam na wala na sa isip ko yung balak ko ng pagtakas. Naunahan ako ng mga luko sa room. JJD. Mapang-asar na tawag sa akin ni Sin, napakamot ako ng ulo. Pwede nang bulong ko na lang sayo. Umiling siya habang nakangiti. Daig pa niya si Joker sa pagngiti niya. Sabihin mo na di. Pagtutulak niya. Ay. Ayaw. Hoy Sin. Inaaway mo ba si JJ? Inis na tanong ni Kit nang mapansing nakasibangot ako. Lumapit na tuloy sa amin yung iba at nakiusyoso na. Sabihin ko kaya nang, inaaway ka ba niya Jay? Tanong sa akin nila Calix. Sasagot na sana ako pero si Sin na ang gumawa nun. Hindi no. Meron lang kasi nang i-announce tong si JJ. Sagot niya sa kanila habang nakangiti pa rin ang nakakaloko. Asar naman eh. Pati sila Kiefer at Yuri na patingin na rin sa amin. Buong section na yung nag-aabang ng announcement ko daw. Bubulong ko na lang sa'yo. Pagpipilit ko pero hindi pumayag ang luko. Ano ba kasi yun? Huwag mo nang pilitin si JJ kung ayaw. Sabi ni Eman. Usapan kasi namin yun. Kapag nakanegatibo 100 ako, aaminin niya kung sino ng type niya sa ating lahat at ikikis niya. Paliwanag niya sa mga luko. Bigla nag-iba itsura nila Kiefer at Yuri. Para sila nang nainis na ewan. Yun lang pala. Huwag ka na mahiya, Jay. Alam ko namang ako yung type mo. Halik na. Sabi ni Rory habang nakaturo sa pisngi niya. Jay. Alam mo namang may mika na ako. Pero kung mapilit ka, halik na. Sabi ni Calix habang nagpapapogi sa harap ko. Ang titigas ng mukha nyo. Obvious naman na ako yun. Kaya nga niya ako tinulungan sa resto eh. Diba? Sabi ni Eman. Ang kapal. Ang kapal. Ang kapal. Nagsasaya nang lang kayo ng laway. Ako yun, halik na bebe. Sabi naman ni Eren habang nag-slow clap. Mahiya kayo. Inuunahan niyo yung tao. Alam naman natin na ako yun. Singit ni Kit. Jay. Selosa si Grace, umamin ka na lang. Huwag mo na akong halikan. Sabi ni Denzel. Jay. Di ba ako yun? Sabi ni Josh habang nakaturo sa sarili. Mga mapagpanggap. Para lang hindi kayo mapahiya, ipipilit nyo yung sarili nyo. Alam naman natin na ako yun. Sabi ni Edric habang pinagmamayabang yung muscle niya. Ang gusto ni Jay yung hindi sakit sa ulo. Kagaya ko. Sabi ni Blaster. Lagi ako nang binibigyan ng pagkain ni JJ. Kaya ako yun. Pilit ni Felix. Huwag nga kayo nang mag-away. Pare-pareho naman kayo ng mali. Ako kaya yun. Pakikisali ni Sin, pinapahirapan nyo lang si JJ. Hayaan nyo nang sabihin niya na ako talaga yun. Sabi ni Drew. Mukha kayo ng timang. Paano niya sasabihin sa inyo na ako yun? Kung singit kayo ng singit. Sigaw ni Mayo sa kanila. Classmate din namin na ninja. Lagi kasi nang nawawala. Ang galing. Sa ulado ko na yung mga pangalan nila. Hayaan nyo kaya nang magsalita si JJ. Sigaw ni Kiefer na umagaw ng atensyon ko. Nga. Gatong ni Yuri.
Pagtingin ko sa kanila, nasampal ko na lang ang sarili kong noo. Akala ko kasi hindi sila makikisali pero dinaig pa ng kayabangan nila yung kayabangan nito ng mga to. Nakaupo si Kiefer sa lamesa at nakapose na para ng model ng kung ano ng clothing line. Nakasandal naman si Yuri sa pader at bukas ang polo. Nakatingin sa malayo at kagatlabi pa ang effect. Hindi sila nagsasalita pero porma palang bagyo na. Napapailing na lang ako sa kakapalan ng pagmumuka ng mga to pero wala ako ng balak aminin kung sino ng type ko sa kanila. Kanina ko pa pinag-iisipan to huminga ako ng malalim at sinenyasan sila ng tumahimik. Sasabihin ko na. Agad na pumorma ang mga luko at umayos ng tayo. Bahagya ako ng umatras at pumwesto sa may table ko. Daliri lang ang ginamit ko sa pagturo at tumutukoy yun sa taong hindi sumali sa kaguluhan na to mga wala sila ng reaksyon. Bahagya ko ng kinalabit ang natutulog na David. Pagbangon ng ulo niya, tinignan kagad niya ko. JJD. Sabi niya. Mabilis ang naging kilos ko. Bago pa niya muling idukdok ang ulo niya. Agad ko siya nang hinalikan sa pisngi dahilan para mawala ang antok niya. Para saan yun? Tanong niya. Mamaya ko na lang papaliwanag sa'yo. Bulong ko. Bahagya ako nang lumayo sa kanya at hinintay ko yung sasabihin nila ng lahat. Yun nga lang na kay David pa rin ang tingin nila. Pati mukha nila Kiefer at Yuri wala ding reaksyon hanggang nga sa kuyugin na David. Sigaw na kung sino at agad sila nang tumakbo palapit dito. Shit! Sigaw ni David at mabilis siya nang umiwas. Hindi ko na napansin kung saan-saan siya tumalon para lang marating yung pinto at makatakbo palabas. Pero hindi pa rin sumuko ang mga ulupong at hinabol pa rin siya. Naiwan ako ng mag-isa, pati kasi sila Yuri at Kiefer nakihabol-habol na rin. Mamaya na lang ako mag-sorry kay David. Narinig kong tumunog yung phone ko. Agad kong kinuha yun sa bag para tignan. Text message galing sa unknown number. From, positibo 637 message, sa mall, sa fountain sa tapat ng ice cream parlor. Alam kong si Persito kaya naman bumalik yung kakaiba kong nararamdaman kanina. Gusto ko nang mag-uwian. Masasagot na yung mga tanong ko.